Alam niyo mga kababayan, sa hinaba-haba ng investigasyon sa umano'y PIDEA leaks sa Senado, sa Senado, hanggang ngayon, grabe talaga. Paniwalang-paniwala pa rin si Senator Bato de la Rosa sa authenticity ng documents na inilabas ng isang vlogger na ito naman ay pinirmahan ni Morales. Panoorin natin paano wasakin ni Senator Chis Escudero ang paniniwala ni Senator Bato. Medyo mahaba lang ng kaunti ito. Na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. Patay. In this pre-operation report, makikita po na If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, parang na rin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo yung papel, discolored. Andyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, Ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang yan. Paano magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan? Very clear yung papel. Brown na nga, sa kalumaan niya. Ulit, tingnan mo. Mga stain sa baba, Pwede ba yung i-computer generate yan? Yung papel na yan, i-between mo yan? Pati yung butas doon sa panser? Ano ba naman yung mga... Just one. Physical examination of the papel. Although, Xerox lang yan. Pero yung original na papel yan, tingnan mo. Na lumang papel talaga yan. Kaya nga, ako yung naniniwala sa inyo na wala talaga sa inyo. Most likely, ito sa akin. Kung hindi man ito nalagay sa file ninyo, ito honest opinion ko ito. Kung hindi ito nalagay sa file ninyo, pwedeng ang gumawa nito siyang nagtago ng papel na ito. posible. Ako, to be honest, I am not destroying you, Morales. Tama. Isa rin yung sinaisip ko na pwedeng digdigin nyo kung sino yung ikaw nagtago. gumawa nito, hindi mo na-submit, baka nasa iyo yung papel na yan. Pero, sige lang, I am giving you the benefit of the doubt. Pero pag sinabi ninyo, ikaw, attorney, kay Morales. ninyo, ikaw, attorney, kung sabihin mo na never nag-exist yung papel na yan, yan ay gawa-gawa lang. Maniwala kaya ako sa'yo? Yung nature ng papel, kahit na photocopy lang yan, paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Anong sinisirox niya? Kung anong kinukopyahan kung wala yan? Kung hindi yan existing? Your Honor, if I may. Yes. Siguro po yung papel na to, dokumentong to nag-exist. Nag-exist on the part of the Mr. Jonathan Morales, because these documents that I have been mentioning, never po itong naging part ng official documents of PIDEA. Naniwala ko sa inyo pag dineclare nyo yan dahil talagang tinignan niyo sa record ninyo. Tinignan niyo sa record nyo. Wala talaga yan. Yes, pero Your Honor. please do not make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Am Honor. I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Kaya yan tayo nagkakaroon ng investigasyon. Okay, Please continue. Mr. Chairman, if I may. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it, as you testified. Wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It did not become part of the official records of PIDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. Ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya'y police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap, pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Nung nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PIDEA para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi pa opisyal na dokumento ng PIDEA yun. Ganun po ba interpretasyon Yes niyo? po, Your Honor. So it may be a document prepared by a PIDEA agent, but not something that the PIDEA would stand on as of yet, because it has not yet been tested, the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. I think
I get your point. I get your point. The mere fact na wala siyang control number, wala talaga. No use discussing all these things. Yes. Kasi wala naman talagang control number yun. Paano natin ikumpara? Walang control number dahil na-disapprove, hindi natuloy yung operation, di ba? Yes, Your Honor. So, Just to there's prove, no Your choice, there's no use discussing this. Dahil, to start with, yung papel na pinapakalat sa social media, wala talagang control number. Yeah, I'm just presenting this, Your Honor, just to prove that these documents ay hindi po talaga naging official documents of PIDEA. Ay, hindi naman talaga. Naniwala ako sa inyo na hindi talaga. Thank you, Your Honor. Naniwala ako. No need of explaining it. Kayo lahat nagsasabi sa akin na hindi official document yan. Wala, naniwala ako. Hindi mo talaga makita yan doon. Saan mo makita yan? Hindi mo makita yan. Kahit na anong hanap ninyo. Thank you, Your Honor. Pero, siguro naman, kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinupya ng Xerox. Ha? Everybody agree with me? Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal, kahit sino po sigurong dating PIDEA employee or lalong-lalo na PIDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali lamang po yun, lalong-lalo na kung yung taong yung meron po siyang... You mean to say, yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O existing yan noon? Ano klaruhin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na-photocopy. Parang it appears na parang... Mr. Chairman, if Yes, I may. I did not attend the first hearing and did not attend the entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. Yes. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, meaning nasa folder dati. Pero paano po natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel, if what we have on hand, without former Agent Morales presenting the original, if he has it, how did we find out that it is an old piece of paper? Paki-flash nga yung papel na yan. Paki-flash ulit yun, yung papel. Paki-flash. Especially referring to the color. Sige, Mr. yung color kanina. Sana yun. O yan o. Yan, tingnan nyo. Yung mga markings na yan, sa kalumaan na yan, at saka nabasa-basa na yan siguro. Mr. Chairman, I went to the College of Law. I would photocopy at least about 100 volumes of SCRA. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox. So, yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, pagkakaroon din ng kanya-kanyang yes, I agree, but... opinion nito. Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na file, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Ganyan na ganyan talaga, yung mga color na yan. So kaya nga sinabi ko, existing yung file na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinupyahan dyan. Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa file niyo, wala talaga. Naniniwala ako sa inyo. Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Posible pa na si Morales may hawak niyan at siya ang nagpakalat niyan. To be frank about it, isa yan sa mga pagdududa na iniisip ko, Jonathan Morales, na yes, Your pwedeng Honor, ikaw. ano nga, Your Honor, Mr. Chairman, kaya lang ako, napunta rito as resource person dahil nga nung sumulat ako sa kanila, sinabi ko na wala akong kinalaman dyan sa nilabas ng vlogger kasi kinontak lang din sir ako ng kasama ko sa PIDEA. Kaya ko lang din nalaman. Yung problema, hindi pa pinakita yung pangalan mo dyan, hindi pa nakita yung signature mo, sumulat ka agad sa PIDEA na claiming yes, sir, ikaw dahil ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Yes sir, Your Honor, dahil tanda ko naman talaga na ako talaga yung nag-imbestiga doon sa confidential informant. Alam nila yan, sir. Alam nila. Dinideny lang nila ngayon. Anyway. Sige, continue. Your Honor, next slide please. They do not exist in the PIDEA Blatter Book ng aming Plans and Operation Service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung aming pong database, meron po kaming blatter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present. Lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Next please. Next slide please.
Ito po yung certification that we have from the Plans and Operations Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Next slide, please. Dito po sa aming formis, nabanggit po ito dati, na although hindi po nakalagay sa aming formis, ito po ay hindi rin nakalagay. Before formis kasi meron kaming data monitoring system, yung Damon po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name Bongbong Marcos. Hindi talaga malagay doon kung hindi sinubmit yan, hindi pinilagay doon. Wala talaga. Hindi mo makita yan doon kung Yes. meron nagtago niya. Yes po. And, meron nagtago niya. yes. So, And the name Bongbong Marcos. marami ka pa? Marami ka pang aside from that, konti lang. Please wrap up dahil ako ang prayer ngayon sa session hall. Baka 2 beses akong pagalitan ni Spin ito. Hindi ako, last session ako na-late ako sa prayer. Please, continue. And the name Bongbong Marcos, alias Bonget, does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Next, please. Remember, we're not talking about the drug list dito ha. Ang ating pinag-usapan to yung leak na yan, yung pre-operation report at saka yung authority to operate, yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-GPNP ako, wala talaga ako nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita. Pero hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Yun lang sa akin. Pero kung sabihin mo yung list na yan, wala akong nakita. Eh di wow, umamin ka rin eh, ano? Sa totoo lang, marami na kasi ang nagsabi na napakadaling gawin yan. May mga nagpakita pa ka ng sample sa kanilang mga ginawa, kagaya ng dokumento na ito. Kaya, tigilan na yan, Senator Bato de la Rosa. At wala tayong patutunguhan dyan. Sana pag-ukulan na lang ninyo ng pansin ang mga bagay na pwedeng makatulong sa Pangulo. Sa mga programang ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos na pwedeng makatulong sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin, ng mga nangangailangan, lalong-lalo na itong apektado ng El Nino. Ngayon, ang alam ko, pinapangambahan naman itong susunod na La Nina. Yan lang po. Sana po magtulong-tulong na lang tayo para mapaunlad ang ating bansa. Maraming salamat sa panunood.